Siya po yung pasimuno sa name calling. Di ba siya yung nagbansag mga kababayan kay Martin Romualdez bilang tambaluslos? Dumikit na tuloy sa sa pangalan ng dating speaker, yung pangalang tambaluslos. Yun na yung tawag. Pati ng kanyang mga kasama, yung mga DDS vloggers. Yun naman yung gawain ninyo. O di ba? Mas malala pa nga yung name calling ng ninyo, ng kampo ninyo. Yung ating pangulo, binansagan ninyong bangag. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So kanina si Sara Duterte nagpalabas ng statement. Kinokondina niya yung name calling daw po sa impeachment trial. Sara Duterte condemns name calling during impeachment trial, saying the accusations against her should be proven with evidence and not with insults, speculations, or political theatrics. Ngayon, nag-react mga kababayan yung Palasyo Malacanang sa sinabing ito ni Sara Duterte. Ito kasi yung sabi ni Sara. A senator calling a witness stupid. A lawyer calling me the mastermind of a scam. Or another witness referring to me as a brat does not prove a case nor it produce evidence. Kaya sabi ni Jose Clear Castro, siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibalik sa kanya. Correct. Yan tuloy na back to you agad. Siya po yung pasimuno sa name calling. Di ba siya yung nagbansag mga kababayan kay Martin Romualdez bilang tambaluslos? Dumikit na tuloy sa sa pangalan ng dating speaker, yung pangalang tambaluslos. Yun na yung tawag. Pati ng kanyang mga kasama, yung mga DDS vloggers. Yun naman yung gawain ninyo. O di ba? Mas malala pa nga yung name calling ng ninyo, ng kampo ninyo. Yung ating pangulo, binansagan ninyong bangag ng kampo ninyo. Ngiwi, tapos si Lisa Marcos, butod, nagsasayaw-sayaw pa. Si Harry Roque at saka si Marlica. Wala kayong sinasabi sa mga kasama ninyo. Sa mga paose ninyong name calling. Yung sinasabi ninyong name calling, yung estupido, exact description yon ng mga kasama ninyo po. O di ba? Kayo alimbawa, tinawag na scammer. Yun po kasi yung exact description ng inyong ginawa. Yung scam. Kaya kayo nagre-react, kaya kayo nasasaktan kasi exact description yon ng inyong ginawa. Yung mastermind naman po, sakto din. Kasi nga po, kayo yung tinuturo. Maging si Limuel Ortuño, kayo yung itinuturo. Yung brat naman po, bratinela. Di ba totoo naman? Di ba? Pero yung tawag ninyong tambaluslos, yun ang malabo. Bangag, tambaluslos, na description kay, sa ating Pangulo at saka kay Martin Romualdez, malabo yon. Malayo sa katotohanan. Tama po. So tama itong sinabi po ni Jose Castro, dapat magsimula sa inyong sarili para hindi po na ibabalik sa inyo. O di ba mga kababayan? At saka yung description pong estupido, hindi po yun panginginsulto. Tulad nito na sinasabi ni Ping Lacson, pakinggan po ninyo. Hindi ito panginsulto. Ito po. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply.
paano nyo i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? Um, in, these are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Chica siguro ito. No? Una-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot Copy-paste Ako lang naman po. i-describe. I think it's stupid. 2022 to 2023. Sana man lang, binago-bago nyo Yung ng gastos. konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ulitin natin. Sir, I cannot Ako na mag-describe. I think it's stupid. Ulitin natin uli. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot Ako na mag-describe. I think it's stupid. Stupid. Ano man ang ano yung magiging description mo doon kung hindi stupidity? Copy-paste lang para i-justify po. Hindi man lang binago. O, para maintindihan ninyo kung ano yung tinatanong ni Ping Lacson, i-rewind natin kung ano yung topic dito. Ito yung interjection ni Ping Lacson. afternoon, Your Honor. You know, even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness as well. So, kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Yes, sir. So, effectively, kayo yung Admin and Financial Officer. Yes, sir, I oversee the Admin and Finance, sir. You know, kanina kasi, upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So it aroused my curiosity. No? Pina-pull out ko sa staff yung General Appropriations Act ng 2022 as well as 2023. So we found out, papabasa ko sa inyo para hindi ma-charge sa oras ko. No? For 2022, under the regular Good Governance Program, merong 621.6 million pesos. Kaya pakibasa nyo na lang, kayo na lang. Sorry, sir, hindi ko makita, sir. Okay, for fiscal year 2022, sir, under Good Governance Program, General Appropriations Act, 621.6 million, sir. Please continue. And then Physical and Financial Plan for the Confidential and Intelligence Funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020, Under the same program, Good Governance Program, Good Governance under Program, the PFP. under the PFP, Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, Socio-Economic Program Delivery, 2.21 billion billion under General Appropriations Act, and then 500 million for 125 million first quarter, 125 million second quarter, 125 million third quarter, and 125 million fourth quarter. Okay. For a total of 500 million more. 500 million. Next slide. I-juxtapose ko naman yung next slide, wag na yan. I-juxtapose ko yung 2022 at saka 2023 OBP Physical and Financial Plans
confidential intelligence, dalawang budget years. Pakibasa yung last quarter, physical target. Baka pwede pong ma-request na Okay, resume. Zoom. Pwede bang hindi charge sa time ko? Ako magbabasa. Okay. Letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without and toward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? Kinapi-paste lang. these are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Parehas. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in Yung one word. 2022 and 2020, Sir, I cannot, kinapi-paste lang. Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, pinago-bago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tapos nagagalit si Sarah. Yan ang exact description ng mga gawain nila, stupidity. Kasi nga po, gawa-gawa yung justification, hindi man totoo. Copy-paste. Sakto yung 2022, tapos 2023. Parehas yung description. Booking talaga po. Gawa-gawa lang nila. Hindi man totoo. Kaya pati yung description ng mga activities, parehas. May ganon. Ngayon, nag-react din yung prosecution team sa sinasabi ni Sarang theatrics, political theatrics. Sabi ni prosecution team spokesperson Rinico, BP Anya cannot cry about political theatrics when she herself weaponizes it. Yung testimonies anya ng kanyang sariling staff are clear as to BP Duterte's accountability. After a bombshell presentation by the prosecution that revealed BP Sara's accountability as head of office, she released a statement challenging the prosecution to prove the charges against her with evidence instead of resorting to political theatrics. Sabi ni Representative Renico, crying about being called the mastermind of a scam is her newest attempt at redirecting the public's attention anya. Sariling mga tauhan ni Sara ang nagdiin sa kanya bilang may alam at may authorization sa lahat ng mga irregular at maanumalyang aksyon kaugnay ng disbursement, utilization at reporting ng confidential funds. Sarilian yan yung mga tauhan ang naglaglag sa kanya. Ang testimonya nila ang nagtuturo na siya ang may kinalaman sa buong operasyon at iskema ng pag-request at paggamit ng confidential funds. BP Sara claims that the prosecution is resorting to political theatrics, yet she herself resorts to theatrics and endless drama to appear innocent in the eyes of the public. May pasimba-simba pa nga. Tapos sabay picture. Afterwards, maninira man lang pala sa ating Pangulo at sa Kongreso. Di ba yun theatrics na malinaw?
Sabi po ni Rinico, not only is she the mastermind of a corruption scheme, but she is an expert in evading accountability. Hindi malulutas ang problema ng korupsyon kung hindi mapapanagot ang Vice Presidente. Hindi pwedeng tingin niya ay hindi siya pwedeng panagutin sa kanyang mga nagawa dahil lamang sinasabi niya na may iba pang korap na opisyal sa gobyerno. That's not justice. That's evasion. Correct. Di ba? Basag na naman yung statement ni Sara Duterte. Binasag mga kababayan ni binasag ni Yossi Castro. Ngayon naman binasag ni representative rin ni Ko. Basag-basag na si Sara. Pero sabi ni Michael po, hindi daw magre-resign hindi daw magre-resign si Sara Duterte. Hindi na niya kailangang mag-resign kasi patatalsikin man lang siya. At kahit mag-resign siya, mga kababayan, tuloy pa rin yung impeachment trial para matanggal siya at disqualified habang buhay. Perpetual disqualification. Yun ang objective. At pag hindi siya kinonvict ng mga senador, mga kababayan, sa bigat ng kanyang pagkakasala, i-acquit siya halimbawa, mga kababayan, yung mga senador mananagot sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero si Sara Duterte, malamang sa malamang makasuhan ng plunder. Di kulong siya na walang ang tawag dito, walang bail tulad ni Marcoleta. Yan po ang posibleng mangyari sa kanya kasi hindi man po siya immune from suit tulad ng presidente. Okay po? So walang ligtas si Sara Duterte. Makaligtas siya dito sa impeachment, sa plunder hindi. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.